Well, firstly, Senator, binira po kayo ni Senator Alan Cayetano hinggil sa paglaki ng inyong net worth. Dumoble raw, pero yung rebuttal ninyo, hindi doble, kundi 4 times bigger since you left the Senate in 2022. Can you explain to us bakit nga po ba lumaki yung inyong net worth in between 2022 and 2025? Yeah, unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN 2022 siyempre nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami. Masama ba yun? At ito'y pinagbayad ko ng buwis. Katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. Sa 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Dahil nga, malaki yung amin na kolekta. Doon kasi hulugan yun hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No, hanggang ngayon nga, meron pang binabayaran sa amin doon, hindi pa kumpleto. And the following year, yeah. And this is the only business po na nagkaroon kayo in between 2022 and 2025? Hindi, meron ding iba, pero hindi ganun ka-significant. Ano? Ang point ko lang dito, wag mo atakehin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka. Alam mo, hindi ako mapatol sa kanya mga nauna kasi mga nonsense. Pero pagka integridad na, alam mo, inalagaan ko to since noong previous life ko pa sa law enforcement. Naging Philippine Constabulary ako, naging police ako. Inalagaan ko talaga ito. Hindi ako tumatanggap sa mga gambling lords. Hindi ako tumatanggap ng mga lagay. Katunayan, ako nga yung nag-correct ng kotong culture. Pinalitan ko yung kotong culture ng mga pulis kasi I was leading by example. And then when I ran sa Senate, ganun din, pinagpatuloy ko yung aking advocacy. Hindi ako tumatanggap ng pork barrel. Wala akong kinukuha ang kickback. Kapag may mga lobby money, hindi ko ito tinatanggap. Katunayan, minsan pag may nagpapadala nga, pinabalik pa namin. Alam ni Senate President Tito Soto to. Kasi minsan may nagpadala sa aming congressman at okay na raw yung kausap nila. Sinauli namin. At hindi namin sinauli sa congressman, sinauli namin doon sa mismong applicant ng franchise noong araw. Senator, meron ho ba kayong personal na alitan kay Senator Alan Cayetano? Bakit to ikaw yung binabakbakan niya? And he mentioned na pinersonal mo daw siya. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko alam yung sinasabi niya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya personal, pati yung kay Senator Marcoleta. Nag-iintriga siya. Alam mo, sinama niya pa si Senator Tulfo, si Senator Escudero, Senator nag-iintriga siya. Yun lang naman point niyan. Gusto niya mag-away-away kami. Kaya pinag-aaway-aaway niya kami. Pero hindi kami tatablan kasi nga pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan. Pero pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Kasi wala namang pinamana sa akin yung magulang ko kundi yung kanilang magandang ehemplo sa pagiging tapat, pagiging honest. Mahirap kami nung araw. Pero yung tatay ko, nanay ko, tindera sa palengke. Pero pinalaki kami na maayos. At dinala ko yan hanggang sa magpahanggang ngayon. Mamamatay ako na hindi ako talagang hindi ako corrupt na public official. But Senator, sabi po ni Senator Alan Cayetano, you are a chief persecutor. Ginagawa niyo daw po yun. Kasi ayoko nang patulang ganun mga patutsada kasi it doesn't make sense. Walang sense para patulan. Ginagawa niya lang yan para sagutin siya, para magkaroon siya ng masasabi sa kanyang regular na FB Live. Yung sa kanyang, ewan ko kung ano yung pinapapil niya ngayon sa buhay. Pero wag niyang atakihin ang integridad ko. Talaga makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa aming files yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 gaa pa lang ito. Record ito. Kaya hindi niya ma-address Ang 70 projects yan, na-implement 68. At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap kami mga kontraktor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yun yung amin dinedevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee,
pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Meron Senator, yung dalawang proyekto na Diskaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganon din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung Top Notch, Catalyst, Builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na, pati nga yung kanyang bagman, identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna, dahil dinidevelop nga namin ito. and just to clarify, Yung Mr. dinadaanan ng kanyang mga kickback. Just to clarify, Mr. Senator, you're saying that Senator Alan Peter Cayetano, from that 6.9 billion insertions, nakatanggap siya ng 25% na kickback. Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap naming kontraktor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25%. Yung singilan dyan siya. No? At yun yung, alam mo yung maski yung city engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ano? Pero labas-pasok sa casino, ang win-loss record niya, yung lifetime na win-loss record, 2 aliases ang ginagamit niya. Nasa akin yung record niyan. Nasa akin yung dokumento niyan. Will this be... Ang lifetime win-loss record, yung panalo sa katalo, kung susumahin mo, nasa mga almost 500 million pesos. So kung city engineer, gano'n ang gawi, hindi ko alam kung tolerated niya ito o hindi. Pero yan, nasa record din yan. Ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak nyong ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of the Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agency? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. Pero mas magandang edad sa Blue Ribbon para merong testimony. Katulad yung kay Bernardo, kina Alcantara, merong magpapahayag. At pagkatapos nun, sususugan yan ng mga documentary evidence para matibay. Katunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, ang chairman niya, si Senator Erwin Tulfo, pinag-usapan na rin namin ito. Na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag na mga resource persons na siyang magpapahayag under oath. Pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng doon sa partial committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko talaga ito dahil inattack niya ang aking integrity. Pero kailan nyo ho nalaman yung anomalyang ito? At saka bakit ho ngayon ninyo nilalabas ang mga points na sinasabi nyo ngayon? Baka po Hindi pa kasi George, hindi pa kasi nabuo noon. Mga bits and pieces lang, mga tidbits na mga information tungkol sa... Kaya nung hinalungkat uli namin yung mga records na hindi nga nailabas noon, yung mga pagdinig ng Blue Ribbon. Kasi natambakan kami rin ng ng mga issues eh. Naipit kami sa Bulacan, do sa Occidental Mindoro. Diyan kami naipit eh. At tapos yun nga yung mga pahayag ni Undersecretary Bernardo. So hindi masyadong naasikaso. Pero naandyan, ngayon hinahalongkat ko nga lahat yung sa mga staff ko. Pati yung mga napasyalan na rin ng staff namin yung mga proyekto dyan sa Taguig eh. Pero, kaya alam namin, may idea kami. Meron kaming drone shots. Kumpleto kami dyan. Kaya lang, ngayon nga, kinukompile namin lahat para pag nag-resume ang hearing sa Blue Ribbon, magkakaintindihan. Pero just to clarify po, Mr. Senator, kung hindi ho kayo inatake ng personal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi nyo ho itutuloy itong investigation na ito? Hindi. Maharap din yan eh. Kasi pagka hinalungkat namin yung records namin, pag nag-resume, lalabas at lalabas din yan eh. Kaya lang, minadali niya. Kasi nga, nag-attack siya ng integridad ko. Talagang ngayon, ipo-focus ko muna dyan. Yung, sabihin mo ng reaction to sa kanyang mga pinagsasabi. Pero, it was only a matter of time. Noon nag-imbestiga kami, lalabas at lalabas din yan. Nagkaroon lang kami ng ibang priorities noon. Kasi nga, naandyan na si Bernardo, naandyan na si Alcantara. So, na-focus kami masyado doon sa Bulacan at saka sa Occidental Mindoro. Pero Sir Pring, wala pong kinalaman ito sa impeachment trial ni Vice President. Siya lang yung nagbibigyan ng narrative na ganyan. Sabi niya, nililis daw, puro impeachment, nakalimutan yung flood control. Well, huwag siya mainip kasi may ghost din sa Taguig. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.
tayo.